Wow! Bakit kapag tumitingin ka, natutunaw ako? Salamat. Ito yung puso ko. Este yung kapipal. Sa isang sulat mo ay nabihag ako. Pinsan kaya So yun mga kalingap, andito ako ngayon naggagaya ako ngayon sa pagbibihis. Nagpuporma ako ngayon dahil ito yung first time at unang-unang pagdi-date namin ni Leanne at sa diet kami magkikita. So ngayon nag-aayos na ako para paki-support na lang po. Huwag na lang pong seryosohin. Paki-support po, maraming salamat po. Ano kaya masasabi sa akin ni Lay? Lola, alin po kaya yung pwedeng magandang ibigay na bulaklak sa magandang dilag? Ito po. Nay, bayad po, Nay. Maraming salamat po. Kamusta kaya siya? Asan na kaya siya ngayon? Ready na ba siya? Baka late na ako. Kanina pa yung naghihintay sa akin. Padaliin na to. Excited na akong makita siya. First date namin ngayon. Excited na ako makita siya. Dito ko siya dadalhin sa Croco. Asan na kaya siya? Yes, on the way na daw siya. Yes! Nakakakaba. First time namin magde-date. Salamat. Thank you. Wow. Salamat. Talaga naman. Nag-abala ka pa magbili nito. Ito, masarap yung tapa nila. Best seller nila to. Ito lang kain na. Tingin nga. Oo nga. Sige. Okay na to. Ano ka palang gusto mong kape? Ikaw? Sa isang sulat mo ay nabihag ako. Pwede ka dito, mamili ka na. Okay, ito na lang. Cappuccino. Sige. Kumusta pala yung pag-aaral mo? Oh, okay naman ng research kami ngayon. Sa pasukan, mag-i-start kami ng survey. Ang sinasurvey namin grade 11. So, yun. Ikaw, kamusta yung pag-aaral mo? Tumaayos naman. Ganun rin. Ngayong patapos na school year, naghahanda rin para sa susunod na study. Kamusta yung sa tingin mo yung mga marka mo sa sa mga subject mo, kumusta naman, nakakapag-comply ka ba? Ako pa tinanong mo, siyempre araw-araw. Sobrang positive ako sa school. Siyempre, dapat galingan natin lagi sa sa bawat subject natin. Para yung sulit yung maging katapusan. Diba? So, ano pala yung gusto mong kunin ngayon sa pagdating ng college? Ang gusto ko talaga accountancy, pero ginawa ko na yung second choice. Ang first choice ko, business ad, BSBA. Kung diyan ako sa State College. Kung hindi ako makapasa, siguro magpa-private, mag-aano ako sa Lourdes. Tapos may BSBA din yan. Yun, ang kukunin ko. Ikaw, anong course mo? Na pinaghahandaan mo na. So, nag-ano ka nga, stop. Siyempre, makakapag-isip-isip ka pa kung anong gusto mong course. Anong sa tingin mo na gusto na i-pursue? So, ngayon kasi medyo matagal-tagal pa bago ako makakarating sa
college. Pero alam ko na rin yung course na kukunin ko kasi gusto ko maging isang criminology. Para na rin sa mga pinagdadaanan ko ngayon yung ibig sabihin ng pagiging matatag at matapang na magiting na isang sundalo. Para na rin maprotektahan ko yung mga kapatid ko. Lalo ka na. Oh. Oo naman, dapat sa para sa pangarap natin, syempre. Tsaka mahirap din yung criminology, kaya dapat pagsikapan mo talaga para kung gusto mong maabot yun, mararating mo yun. Sipag at tiyaga lang dapat. Yun lang. Ang dapat, tsaka dapat focus ka lang lagi sa talagang gusto mo. Tama yan na may pinanghuhugutan ka, may inspirasyon ka. Yun, tama yun. Ito yung puso ko. Este yung kapipal. Ito naman. Kape. Salamat. Asan yung sayo? Ginagawa ko. Mamaya pa daw. Sige. Kaya, di baling sa'yo na yung mauna. Mamaya na. Antayin na kita. Antayin na kita. Ito na yung ito na yung order mo. Yung puso ko. Ay, este kape din pala. Ikaw, Bayan, ikaw kasi. Tikman mo na yung puso ko. Ay, kape pala. Tikman mo na. Grabe na. Sarap yan. Napakatamis naman ng puso mo. Kape pala. Ikaw naman magtigim ng puso ko. Ay, kape pala. Wait lang. Sarap. Ngayon lang ako nakatikim ng ganito. Kumusta po kayo ng mama mo? Si mama okay lang. Ngayon, naghihintay na lang siya ng tawa para na kung papasok siya o hindi. Kasi on ko lang si mama. So, ngayon, wala siyang pasok. Siguro, sa susunod na bukas, may pasok na siya. Yun. Okay naman kami ni mama. Kasi kanina, kami lang ni mama magkasama sa bahay kasi busy yung pamangkin ko. Nandun kasi yung mga pinsan ko sa bahay. Tapos sila tito. Kaso, nag-alis at may kailangan asikasuhin. Kaya kami lang ni mama sa bahay. Si Lola naman nasa Cavite. Eh, kayo ba? Kayo ni mama mo, yung pamilya mo. Kamusta na kayo? Dahil na dun sa sitwasyon mo. So, mahirap kasi ipaliwanag. Kung sa magulang ko masasabi ko lang na solo na lang ako sa buhay ko na ako na lang yung sarili kong nagtatsaga na lumaban para sa mga pangarap ko. Yung mga magulang ko, may kanya-kanya na silang pamilya kaya sariling buhay na lang, sariling sikap para na rin makapagtapos ng pag-aaral. Ang goal ko na lang is makapagtapos ng pag-aaral nung sa ganun maging successful ako sa buhay para na rin sa iyo. Malayo ka ba sa mama mo? Sobra. Ayaw mo bang bigyan ng chance na magkasama kayo? Kasi, syempre, nanay mo naman yun. Tsaka malay mo, bumawi siya sa'yo na ngayon na ka na. Diba? Mas gusto ko nga makasama siya. Kaso lang, hindi talaga pwede kasi nga nasa ibang pamilya na siya. Okay lang sa'yo yun na ganun na lang talaga. Pwede bang malaman kung ano talaga yung talagang reason niya kung bakit naghanap siya ng iba or ayaw na niyang mag-ano sa'yo? Siguro kasi yung nanay ko si siya yung laging nasa loob ng bahay, yung mga tumutulong sa gawaing bahay. Kami, nung dati nung kasama pa namin siya. Pero parang ayaw niya nung siya yung pinagsisilbihan, siya yung laging nasa loob ng bahay. Gusto niya, siya yung nagtatrabaho para may makain. Kaya umalis siya para magsariling buhay, maghanap ng trabaho. Gusto niya siya yung magtrabaho para sa akin. Ang lungkot pala ng naging buhay mo. Pero sana malampasan mo yan at nandito naman kami. Ako, sana mapasaya kita. At sa simpleng date natin ngayon, sana may magkakilala pa tayo sa susunod. Sana napasaya ka. Huwag mo na masyadong ng kimkimin or dibdibin yung about sa pamilya mo kasi pares lang naman tayong pinagdadaanan. Hindi ko na rin masyadong iniisip yung pangungulila ko sa papa ko. Kaya kung alin yung nasa present ngayon, yun na yung panindigan natin. So ayun, sana maging masaya din tayo. Maraming salamat sa mga payo mo.
Yun lang, maraming salamat. Salamat din. Lahat ng mga pinagdaanan ko, pipilitin kong kalimutan para lang sa'yo, para sa magiging kinabukas natin. Hindi lang dapat para sa atin kasi para din sa mga sa mga nasa paligid natin. Kasi kapag ako lang yung inaano mo, paano yung iba? So dapat bago ako, sarili mo din. At natutuwa din naman ako doon na para din sa akin kakalimutan mo. Magbabago tayo parehas ng sabay. Char, sabay na tayong kumain. Thank you. Tara, kain na tayo. Bago tayo magsimula kumain, manalangin na tayo. Sa anak man, anak, Spirit. Lord, Panginoon, maraming salamat po sa pagkain, sa biyayang tatanggap namin sa araw-araw. Sana po, patuloy niyo po kaming gabayan sa bawat oras, minuto at araw-araw na aming tinatalakay. Maraming salamat po at ingatan niyo rin po ang ibang mahal namin sa buhay, hindi lang po sa amin, hindi po sa amin din po pamilya. Maraming salamat po kayo. Kain na tayo. Tara na. Uy, grabe. Okay. Pwede mo po natin. Sa isang sulyap mo ay nabihag ako. Okay na. Thank you. May mga best memory ka ba na pwede mo sa akin i-share para magkwentuhan tayo ngayon? Bilang kaibigan mo, pwede ko bang malaman? So yung mga sobrang yung pinaka-experience na hindi ko makakalimutan. Yung sobrang pananabik sa yakap ng mga magulang. Kasi yung iba na sabi ko na bukod sa magsulo na ako sa buhay, hindi ko na sila kasama dahil may kanya-kanya silang pamilya. Is parang yung sarili ko na lang din yung minamahal ko. Dahil kung papabayaan ng sarili ko, paano pa? Yun yung tumatak sa isip na hindi ko makakalimutan. Kapag yung nakikita mong, halimbawa na lang yung nasa ganitong restaurant, pag nakikita mong magkakasama yung pamilya na salo-salo silang kumakain, ganun. Yung, siyempre hindi mo maiwasan yung pakiramdam na sobrang inggit dahil na magkakasalo silang kumakain sabay-sabay, lalo na siguro kapag nasa bahay na nila sila. Yun lang. Same tayo dyan. Kasi ang tagal na din nung last na niyakap ako ni mama, tapos nung sabay kami nagbabanding, ang tagal na din namin nang hindi nakakakain ng sabay-sabay. I mean, yung sabay na tulad dito sa Daet, kami. Dati kasi, tuwing birthday ko, Jollibee kami, ganto ganyan. Pero ngayon, na medyo, yung tito ko nasa Manila, yung magkakahiwa-hiwalay na kami, kaya hindi na kami masyadong nakakapaglabas-labas, hindi na kami nakakapagsabay. Kaya yun, medyo feel din kita dun sa part na yan. Kaya maganda din yan. Na parehas tayo yung pinagdaanan, kaya nakaka-relate din ako sa'yo. So, kaya pala siguro pinagtagpo tayo dahil sa kanya-kanyang opinion natin sa pinagdadaan natin ngayon sa mga sitwasyon ng buhay natin. Hindi man tayo yung taong masasabing pero siguro normal na rin ito, no? Ito lang siguro yung ipinapakita ng Panginoon na dapat magpakatatag tayo na kahit na anong ihalimbawa na lang natin sa bagyo, kahit anong lakas yan, hindi tayo matutumba. Patuloy tayong lalaban at sasangga sa kahirapan. Lalabanan natin ng magkasama. Oo naman. Tsaka ngayon na nagsisimula pa lang tayo, sana tumagal yung pagkakaibigan natin at tsaka magkakilala pa tayo, ganun. At magkaalaman tayo ng yung mas deep pa na mga opinion about sa buhay natin. Kaya yun, natutuwa ako na nandyan ka din na para sa pinagdadaanan. Tapos yun nga, parang pinagtagpo talaga tayo na
na pagsamahin na dahil sa parehas natin pinagdaanan. So yun, nakakatuwa din na andito ka ngayon sa harap ko, na kapagkwentuhan ka at nadagdagan na yung kaibigan ko na katulad mo. Ako rin napakasaya ko dahil nakilala kita. Ngayon, nakasama kita rito kahit ngayon lang. Siguro mauulit sa sunod. Oo, sana maulit talaga to sa sunod kasi siguro naman hindi pa talaga to ang last na pagsasama natin. Yun. Kaya, syempre, umaasa din tayo na maulit to sa sunod. At sana sa sunod na marami na tayong makakasama, grupo, gano'n, hindi lang tayong dalawa. Yung marami din tayong, mga grupo na tayo. Sige, tuloy mo na muna yung pagkakain mo. Kain na muna tayo. Maya na natin tapos yung pag-uusap natin. Pero, saglit na. Kasi kapag nape-pressure kasi, sobrang sakit na ng ulo ko dahil sa mga problema ko. Pero kapag nandiyan ka na sa harap ko, bigla naman nawawala. Talaga ba? Sige, kain na Siguro, tayo. ikaw yung anghel na dumating para magpagaan ng loob ko. Sige, kain na muna tayo. Tara. Oo naman. Sige, tara, kain na muna tayo para mabusog ka dito. Mabusog tayong dalawa. Anong katangian na nagustuhan mo sa akin nung nakita mo ako? Kumbaga, first impression mo sa akin. Ano yun? Siyempre, nagustuhan kita dahil hindi naman dahil sa itsura o sa kung ano yung ibang napansin ko nung una kita nakita. Siyempre, unang-una ko nakita yung pag-uugali mo, yung pagiging magalang mo. Napansin ko rin na naturuan ka ng tama ng magulang mo kahit na hindi mo nakasama yung tatay mo. Sobrang napaka-bait ng nanay mo. Napakagalang mo. So, parehas lang tayo dahil mahilig ako mga po sa matanda eh. Yun yung hindi ko makakalimutan, yung paggalang, respeto sa mga babae katulad mo. Ganyan. Salamat kasi, tama ka nang sinabi kasi lumaki talaga ako kay Lola. Si Mama, nung bata pa ako, si Mama kasi nasa Manila, nagtatrabaho siya sa pabrika. Ang nag-alaga talaga sa akin since bata pa ako, nung si Lola talaga, ang laging turo sa akin ni Lola na maging magalang, gano'n. Yun yung turo ni Lola tapos si Mama, sobrang bait talaga niya ni Mama. Never yan nakipag-away. Kahit yung iba, syempre, binubuli ako. Hindi siya nakikipag-away. Tapos yun, sobrang, tama ka dyan. Tama yung na-observe mo na mabait talaga si Mama. Tsaka, hindi ko kayang saktan si Mama talaga. Halata naman sa itsura ni Mama mo na sobrang bait talaga. Oo, nahalata naman talaga sa itsura ng tao. Pero, hindi naman talaga dapat mag-base tayo sa itsura. Na i-base natin yung itsura niya dahil sa ugali niya, ganun. Pa din, mas maganda pa rin na kilalanin natin. Pero yun nga, si Mama, mapapansin mo yung kabaitan niya sa, sa mukha din niya. Kasi si Mama palangiti si Mama eh. Kaya yun din yung maganda kay Mama. Tsaka never kami nag-away ni Mama. Hindi ko nga alam kahit syempre, bata pa ako nun, syempre may magagawa tayong mali, ganun. Never akong pinagalitan ni Mama. Pinapagalitan niya ako, pero hindi yung way na pasigaw. Yung yung talagang sasabihan kanya kung kontrolin kanya pero hindi kanya sisigawan. Yun yung pinakamaganda kay Mama. Yun, ikaw ba, yung sa parents mo ba, anong magandang, kumbaga, syempre, di ba, pinapagalitan ka, pero anong way niya kung paano siya magalit sa'yo, gano'n? Kahit, ito yung pinaka, maiksi ko lang silang nakasama. May isip na rin ako nun. Una, natatandaan ko, pinampo nila ako sa tiyahin ng tatay ko. Tapos, parang may isip na ako nun. Kinuha ako ng nanay ko, pero natatandaan ko nun, binila niya ako ng stick ko. Tapos, siya yung nanay ko. Andun ako sa tiyahin ng tatay ko. Tapos, nung binila niya ako ng stick ko, syempre bata pa ako, nung madali akong. Tapos sumama ako sa kanya. Siyempre siya yung nanay ko. Sabi ng nanay ko, kukunin niya na ako doon sa tiyahin ng tatay ko. Siyempre, habang inilalayo niya na ako, sobra yung pag-iyak ko dahil sila na yung kinalakihan ko. Siya, doon ako iniwan ng mga magulang ko. Tapos nung kinuha na ako ng nanay ko,
Medyo tumungtong na ako sa grade 1. Yan, sa Panganiban. Crossing Minggit. Sa natatandaan ko kasi siguro hindi ko rin masasabi na yung bata pa ako siya, medyo makulit ako na bata. Kasi yung kapag ganyang may tindahan, kapag bumibili ako sa tindahan pumupulot ako ng bato tapos binabato ko yung tindahan. Kasi bata pa naman ako. Pagkabata pa. Tapos, yung pag suwito sa akin ng magulang ko, yung tama lang yun. Napapalo niya ako, siyempre pero sa laging tama niya sa quit. Kasi ayaw niyang matatamaan ako sa ibang bahagi ng katawan. Siyempre dahil pwede kang ma-injury. Kaya bata ka pa. Laging sa quit lang yung patama niya. Hanggang doon lang tapos kaunting pagsasaway lang, pagsasabihan ka para tumatak sa isip mo yung mga ginagawa. Kunyari, napalo ka. Siyempre, pagkataas kang paluin, pagsasabihan ka pa. Yun yung mga tumatak sa isip. Pero hindi siya yung grabing mamalo. Sakto lang. Ganun din si mama. So, ikaw naman tatanungin mo, ano pala yung nagustuhan mo sa akin? Yung mindset mo kasi dun nga yung habang nagkwento ka nung about sa pamilya mo, sa mama mo, na-observe ko yung mindset mo kung paano mo hinandle yung situation na yun, at saka nafe-feel ko din na mabait ka, ganyan, at saka masunurin, at kumbaga, handa kang gawin kung anong mga pagsubok yun. Kumbaga, kahit may takot, syempre hindi naman mawawala yung takot. Para sa akin, yung impression ko is kaya mo siyang, kumbaga, labanan at saka harapin kung ano man talaga yung mga pagsubok na yun. Kasi kapag hindi mo yun hinarap, magtatago ka lang sa takot mo, ganyan. So, ayun, ang mas nagustuhan ko din talaga sa'yo yung mindset mo. Kasi, nang maganda yung mindset mo, pero dapat pagpatuloy mo lang yung mindset na yun na sa tama, ganun. Tsaka syempre yung laging sinasabi ng iba din kapag kapag magbe-birthday, sinasabi ng stay what you are, ganun. So ganun din yung yung kung paano sana kita nakilala, ganun ka din dapat. Sana hindi magbago yung mindset mo. I mean magbago pero yung maturity na nandun, ganun. So, kung paano mo ako nakilala, siyempre ganun mo din ako nakilala hanggang dulo at hanggang sa huli. Siyempre yung mga tumulong na rin sa akin, siguro, babalikan ko sila. Sila yung taong lilingunin ko. Kahit yung taong hindi tumulong sa akin, ng salitang pataboy, pero babalikan ko sila, tutulungan ko sila, susuklan ko yung mga kabutihang ibinigay nila. Yun, ganun nga dapat talaga kasi unang-una, hindi naman tayo, kung walang tulong nila, hindi naman tayo makakarating sa mataas na posisyon na ginugusto natin. Tsaka, dapat din talaga tayo makakalimot na suklian yung mga nagtulong sa atin at mga kahit yung hindi nagtulong, pero dapat balikan din natin kasi naging part din yun ng buhay natin. Kasi kung hindi dahil din sa kanila, wala tayong ngayon dito, ganun. Sa yung kasabihan nila, yun na rin yung pinangahawakan ko, yung pinaniniwalaan ko. Kapag ikaw yung taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan mo, hindi ka makakarating sa parurungan. Tama, oo. Ganun talaga yun. Kaya, stay stronger, be limitless. Lahat ng pagsubok, malalampasan at lahat ng yun ay kayang labanan kung tayo ay magtutulungan. Manalangin tayo sa Panginoon, humingi tayo ng pasasalamat sa Kanya araw-araw, bago matulog, manguros, kung aalis tayo ng bahay. Pagdasal natin ang mga mahal natin sa buhay, lalo na hindi kita makakalimutan. Bago ako matulog, pinagdadasal kita. Kayo ng nanay mo, kayo yung unang-unang naisip ko. Ikaw yung nanay mo, yung mga kapatid ko at yung mga magulang ko. Pagpapasalamat sa Panginoon kung ano yung mga biyayang natanggap ko mula sa ibang tao, lalong-lalo kay Kuya Vincent, nagpapasalamat. Yun lang. Yun nga. Oo, ako din nagpapasalamat din ako. Tsaka, super thankful natin kay Sir Vincent kasi siya talaga yung talagang tumalima sa kung anong mayroon tayo ngayon. At tsaka,
Oo naman nang hindi dapat natin kalimutan magdasal. Ikaw din sana lagi kang ay ako nang lagi din ako nagdadasal sa mga sa lahat ng tao hindi lang para sa akin. Tsaka ikaw din kasama ka doon kasi lahat naman ng kagustuhan ng tao sa mga dasal is nakaakibat na yun sa lahat ng tao na halimbawa mag-iingat lagi. Hindi lang naman mag-iingat ng sa sarili mo, syempre para din sa ibang tao, ganun. Tsaka tama din yung mga sinabi mo dahil God is the center of everything talaga. Kaya yun talaga. Yung lagi nating isaisip yung Panginoon tsaka yung mga nagtutulong sa atin. Si Kuya Vincent, sobrang thankful tayo kay Sir Vincent. Kaya kung sakali man na tumagal tayo at dumating tayo sa puntong tayo naman yung nang babawi tayo kay Sir Vincent. Ganun. Saka siguro hindi natin ito malilimutan. Yung pagtulong sa atin ni Kuya Vincent at ng ibang tao, mga viewers at supporters. Siguro kapag nasa tamang edad na tayo, itong ginawa sa atin ni Kuya Vincent ng ibang tao, siguro may apply din natin sa ibang tao. Kunyari sila yung mga nangailangan ng tulong, tutulungan din natin sila, hindi natin sila papabayaan dahil ayaw nating maranasan na yung mga naranasan natin sa buhay. Siyempre, tayo yung kaagapay nila para malampasan yung mga problema dinadala nila. Tayo naman ang lilingap sa iba. Tsaka kapag halimbawa nasa wastong na tayo, nang tutulong, imbis na tayo na ngayon tayo ang tinutulungan. Pero kapag nakaahon na tayo sa hirap, tutulungan naman natin sila, tayo naman ang tutulong sa iba. Yun, tayo naman ang lilingap sa iba. Salamat nga pala dito sa bulaklak mo. Hindi ko in-expect na bibigyan mo ako nito. Sobrang ganda at sobrang bango. Wala yun. Malit na bagay. Salamat din kasi salamat sa date natin at napasaya mo ako ngayong araw at saka sana tumagal pa tayo pagsasama natin, pagkikita, tsaka sana talaga magkakilanlan tayo. Friends? Okay lang ba na alayan kita kahit na maikling kanta? Oo naman, babawin ko yung pag-uwi ko. Sige. Sana magustuhan mo ta. Game. Kulang ako kung wala ka. Di ko mabubuo kung di kita kasama. Nasanay na ako na lagi kang nariyan. Di ko kaya mag-isa. Puso ay pagbigyan. Kulang ako kung wala ka. Wow, ang ganda. Ang galing naman ng kanta mo. Parang talagang inspiration ka. Siyempre para galing sa puso yung pinanta ko para sa iyo. Ox naman. Ingat kasi pag-uwi, friends. Sa isang sulyap mo ay nabihan ako. Thank you. Thank you.